Good morning everyone. Tara basa na tayo ng ating libro guys. Magandang Balita Biblia. Today is August 28, 2023. Nandito na tayo sa Josue chapter 23, ang pamamaalam ni Josue. Basa. Josue chapter 23 verse 1. Marami ng taon ang lumipas, buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila. At matandang matanda na si Josue. Verse 2, kaya tinipon niya ang buong Israel, ang matatanda, ang mga pinuno ng mga angkan, mga hukom at mga tagapangasiwa sa bayan. Sinabi niya, ako'y matanda na. Verse 3, nasaksihan ninyo ang ginawa ni Yahweh sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo. Si Yahweh na inyong Diyos ang nakipaglaban sa inyong mga kaaway. Verse 4, kaya makinig kayo, ibinibigay ko sa inyong lahat bilang bahagi na inyong mga lipi ang buong lupaing nasa pagitan ng ilog Jordan sa gawing silangan at ng dagat Mediteraneo sa kanluran ang lupain ng mga bansang nasakop ko na. Gayon din ang mga lupaing hindi pa nasasakop. Verse 5, si Yahweh na inyong Diyos ang siyang magpapalaya sa mga bansang iyon pagdating ninyo roon. Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon. Parang ang dali lang mang-agaw ng lupa guys, ano? Sila'y palalayasin niya sa kanilang mga lupain upang kayo ang manirahan doon gaya ng ipinangako sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Verse 6, magpakatatag kayo at sundin ninyo ang lahat ng nasusulat sa aklat ng kautusan ni Moises. Huwag kayong lilihis sa anumang ipinag-uutos nito. Verse 7, huwag kayong makikipagsalamuha sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo. Huwag kayong mananalangin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong manunumpa sa pangalan ng mga ito. At huwag din kayong sasamba o maglilingkod sa kanila. Verse 8, sa halip ay manatili kayong tapat kay Yahweh na inyong Diyos gaya ng ginagawa ninyo hanggang ngayon. Verse 9, dahil diyan, pinalayas niya ang maraming malalaki at makapangyarihang bansa pagdating ninyo at wala pang nakakatalo sa inyo hanggang ngayon. Verse 10, ang isa sa inyo'y kayang patakbuhin ang 1,000 kaaway sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ang siyang nakipaglaban para sa inyo. Tulad ng tulad ng kanyang ipinangako. Verse 11, kaya palagi ninyong ibigin si Yahweh na inyong Diyos. Verse 12, kapag tinarikuran ninyo siya at nakapagkaibigan kayo sa mga bansang natitira pa sa lupain ninyo, kapag nag-asawa kayo, nakisalamuha sa kanila. Verse 13, tandaan ninyo ito, hindi na palalayasin ni Yahweh ang mga bansang ito, sa halip sila'y magiging parang bitag para sa inyo, malupit na latigo sa inyong paggulugod, tinik na tutusok sa inyong mga mata hanggang sa maubos ang lahi ninyo sa lupain ito na ibinigay sa inyo ni Yahweh. Verse 14, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito, alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na itinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Wala siyang hindi tinupad. Verse 15 to 16, ngunit tulad ng lahat ng magagandang bagay na ipinangako sa inyo ay tinupad ni Yahweh, maaari rin niyang gawin sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo malipol sa masaganang lupain ito na ibinigay ni Yahweh na inyong Diyos. Kapag hindi kayo tumupad sa kasunduang ibinigay niya sa inyo at kayo sumamba at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan, paparusahan niya kayo. Tinitingnan ko yung Josue chapter 24 guys, kung kaya natin basahin kasi last na pala ito basahin natin para bukas nandoon na tayo sa aklat ng mga hukom. So ito na yung last chapter ng Josue. Josue chapter 24. Nagsalita si Josue sa mga tao sa Shechem. Josue chapter 24 verse 1, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel. Pinapunta niya roon ang matatandang namumuno, mga tagapangasiwa, ang mga hukom at ang mga opisyal ng Israel at sila'y humarap sa Diyos. Pasensya na sa ingay ng electric fan guys. Talagang umaano siya sa boses ko. Mas malakas pa siya sa boses ko. Verse 2, sinabi niya,
Ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Verse 3, tinawag ko si Abraham buhat sa lupain iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya. Ibinigay ko sa kanya si Isaac. Wait guys, tingnan mo to. Basahin ko ulit yung verse 2 ng Joshua chapter 24 verse 2. Sinabi niya, ito ang ipinapasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay naninirahan sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Terah, na ama ni Abraham at ni Nahor. Verse 3, tinawag ko si Abraham buhat sa lupain iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong lupain ng Kanaan. Pinarami ko ang lahing nagmula sa kanya, ibinigay ko sa kanya si Isaac at kay Verse 4, at kay Isaac ay ibinigay ko si Jacob at si Esau. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya, ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Verse 5, isinugo ko si Moises at si Aaron at sa pamamagitan ng mga salot ay pinahirapan ko ang mga Ehipsyo. Pagkatapos ay inilabas ko kayo roon. Verse 6, inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na pula. Hinabol sila ng mga Ehipsyong sakay ng mga karwahe at kabayo hanggang sa may dagat. Verse 7, ang inyong mga ninuno'y humingi ng tulong sa akin at naglagay ako ng dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinagsama ko muli ang nahahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Verse 8, pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Nilabanan nila kayo, ngunit pinagtagumpay ko kayo laban sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Verse 9, nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak. So, ibig sabihin guys, nung araw, ang Jordan is hiwalay pa pero nasakop nga ng mga tiga-Israel ng Jordan. So, pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Verse 9, nilabanan kayo ng hari ng Moab na si Balak na anak ni Zippor at isinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Verse 10, ngunit hindi ko hinayaang gawin ni Balaam iyon, sa halip pinagpala niya kayo. Sa ganoon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Verse 11, tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreo, Perizeo, Cananeo, Hiteo, Gergeseo, Hevita at Jebuseo. Ngunit sila ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. Verse 12, parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Verse 13, binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng obas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Verse 14, kaya ngayon sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't katapatan. Alisin ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto. Si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Verse 15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Verse 16, sumagot ang bayan, hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at hindi namin magagawang talikuran si Yahweh at maglingkod sa ibang Diyos. Verse 17, si Yahweh na ating Diyos ang isiyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo makarating at mailigtas sa mga kaaway sa mga bansang ating dinaanan. Verse 18,
Pagdating natin, pinalayas ni Yahweh sa lupaing ito ang mga Amori ang manirahan dito, kaya't kay Yahweh rin kami maglilingkod sapagkat siya ang aming Diyos. Mabuti na lang tayong taga Pilipinas guys, malayo sa Israel. Hindi tayo kasama sa nasakop. Pero sinakop naman tayo ng ng Spaniards, nakakainis din. Bakit kasi kailangan pang manakop? Pero ito kasi pangako sa kanila ni Father God, kaya ayun. Pero kung mabasa to ng mga bagong henerasyon, no, parang pagkaisipin mo, it's so unfair na manakop sila na bansa tapos mapasa kanila na. Kawawa yung mga nagyero nila. Verse 19, ngunit sinabi ni Joshua, noon talaga pinapatay nila ang mga yung sinasakop nila. Pero tayo sa Pilipinas, may yung mga nakikipaglaban lang ang napatay ng panahon ng Kastila. Pinahirapan, ganun. Yung ating national hero, Dr. Jose Rizal, diba pinatay sa Luneta? Bagong Bayan. Yan nga lang. Masaklap pagka sinasakop. Verse 19, ngunit sinabi ni Joshua sa taong bayan, hindi ninyo kayang maglingkod kay Yahweh sapagkat siya ay isang Diyos na banal at siya ay mapanibuguing Diyos. Hindi niya palalampasin ang inyong mga pagsuway at pagkakasala. Verse 20, kapag tinalikuran ninyo siya at naglingkod kayo sa mga Diyos ng ibang bansa, kapupuotan niya kayo at paparusahan. Hindi niya panghihinayangang lipulin kayo sa kabila ng kanyang mga kabutihan sa inyo. Verse 21, sumagot ang taong bayan kay Joshua, hindi po mangyayari iyan, kay Yahweh kami maglilingkod. Verse 22, sinabi ni Joshua, kayo na rin ang mga saksi na pinili ninyong paglingkuran. Si Yahweh sumagot naman sila, opo, saksi kami. Verse 23, sinabing muli ni Joshua, kung gayon, itapon ninyo ang mga Diyos ang iningatan pa ninyo. Manumpa kayo kay Yahweh sa Diyos ng Israel. Verse 24, sumagot muli ang mga tao, maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang mga utos. Verse 25, kaya ng araw na iyon ay gumawa si Joshua ng kasunduan para tuparin ang sambayanan. Binigyan niya sila ng Shechem at mga batas at tuntunin. Verse 26, isinulat ni Joshua ang mga batas na ito at sa aklat ng kautusan ng Diyos. Kumuha siya ng isang malaking bato, itinayo sa ilalim ng sagradong puno sa banal na lugar ni Yahweh. Verse 27, at sinabi niya sa lahat, tingnan ninyo ang batong ito ang ating saksi. Narinig nito ang lahat ng sinabi sa atin ni Yahweh, ito rin ang magiging saksi laban sa inyo kapag kayo tumalikod sa Diyos. Verse 28, pagkatapos pinaalis ng Joshua ang mga tao at umuwi sila sa kanilang lupain. Ang pagkamatay ni Joshua at ni Eleazar. Verse 29, Joshua chapter 24 verse 29, lumipas ang sandaling panahon at ang lingkod ni Yahweh na si Joshua na anak ni Nun ay namatay sa gulang na 110 taon. Verse 30, inilibing siya sa kanyang sariling lupain sa Timnath Serah, sa kaburulan ng Ephraim, hilaga ng bundok ng Gaas. Verse 31, naglingkod kay Yahweh ang sambayanan ng Israel habang nabubuhay si Joshua kahit wala na siya, nanatili pa rin silang tapat kay Yahweh habang nabubuhay ang mga pinunong nakasaksi sa lahat ng mga ginawa ni Yahweh para sa Israel. Verse 32, dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinaon nila sa Shechem sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. Ulitin ko lang yung verse 32. Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose nang sila'y umalis sa Ehipto. Ibinaon nila ito sa Shechem na sa lupaing binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Shechem. Sa halagang 100 pirasong pilak at lupaing ito ay kasama sa naging bahagi ng mga anak ni Jose. Verse 33, namatay din si Eleazar na anak ni Aaron at inilibing sa Gibeah. Ang bayang ibinigay sa anak niyang si Phinehas sa kaburulan ng Ephraim. Guys, bukas na itong ang aklat ng mga hukom. Bye everyone. God bless. Natapos na natin ang libro ng Joshua. Bye.